kapatid niyo at mag-aral na naman tayo sa Sunday School. Magiging masaya dahil marami na naman tayong bagong stories. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Hallelujah, the whole wide world is singing it too. Hi kids! Ako si Teacher Bang at ngayon magpapatuloy tayo sa ating Sunday School Stories. At ang ating story ay nagmula sa aklat na Biblia. Our story is about the two cities of Sodom and Gomorrah. Ang ating kwento ay tungkol sa dalawang bayan ng Sodom and Gomorrah. Isang araw, nakaupo si Abraham sa labas ng bahay nila. One day, Abraham was sitting outside his house. Who is Abraham? Sino nga ba si Abraham? Abraham was the first person who was chosen by God to be the father of a great nation. O sa Tagalog, si Abraham ang kauna-unahang nilalang na pinili ng Diyos upang maging ama ng maraming bansa. Alam niyo ba kids, na si Abraham ay may pamangkin at ang pangalan nito ay si Lot. Magkasama sila sa isang lupain. You know what kids? Abraham has a nephew Lot. They are both living in one land. And both of them are wealthy enough that their land cannot support their wealth anymore. So they have to part their company. Para silang sagana at yumayaman, kaya masyado ng maliit ang lupain na yon para sa kanila. Kaya kailangan nilang maghiwalay ng lupain. Pinili ni Lot na manirahan sa bayan ng Sodom at pinili naman ni Abraham na manirahan sa bayan ng Canaan. And now, Lot chose to live in the city of Sodom, and Abraham chose to live in the city of Canaan. Ito na nga kids, habang nakaupo si Abraham sa labas ng bahay nila, while Abraham was waiting outside his house, may nakita siyang tatlong bisita. He saw 3 visitors. He noticed that these men are special. 2 of them are angels, and 1 of them is the Lord Himself. Napansin niya na espesyal ang mga ito, at ang dalawa rito
ay mga anghel at ang isa naman ay ang Panginoon. Sinabi ng Lord kay Abraham na ang dalawang bayan ng Sodom at Gomorrah ay sisirain dahil lubusan na silang nagkasala. Inabuso na nila ang lahat ng kasalanan at kanila itong ginagawa. Nawalan ng impluwensya sa dalawang bayan na ito ang kabutihan ng Panginoon. Or, in English, the Lord said, the two cities of Sodom and Gomorrah will be destroyed because they crossed the limit of wickedness and they did all the sins they could have done. And the Lord's influence are nowhere to be found in these cities. That's why it will be destroyed by the Lord. The Lord knows the people in Sodom committed sins like they worship other gods. They are selfish. They are prideful. They are greedy. And all of other evil things that makes the Lord angry. Alam ng Panginoon na ang mga tao sa Sodom ay gumagawa ng mga kasalanan katulad ng pagsamba sa ibang Diyos, pagiging makasarili, at iba pang mga makasalanan at masasamang bagay na ikinagagalit ng Panginoon at hindi sila mabuti. Pero may pamilya si Abraham na nakatira sa bayan ng Sodom. Andito ang pamangkin niya na si Lot. Abraham has a nephew living in the city of Sodom. That's why he doesn't want it to be destroyed by the Lord. Kaya ayaw niya na madamay sila Lot sa pagsira ng bayan ng Sodom. There must be some good people living in the large city, Abraham told the Lord. Baka meron pang iilang mabubuting kalooban ang naninirahan sa bayan na iyon, sabi ni Abraham sa Panginoon. If there are 50 good people in Sodom, would you please let everyone live? Asked Abraham to the Lord. Kung meron mang 50 mabubuting naninirahan sa Sodom, maaari mo bang wag na itong sirain? Tinanong ni Abraham ang Panginoon. At alam niyo ba ang sagot ng Panginoon? Yes, Abraham. Oo daw. Hahayaan ni Lord na manirahan sila sa bayan ng Sodom at hindi na ito sisirain. The Lord answered Abraham, yes, I will not destroy it and I will let everyone live in Sodom. Natanong ulit si Abraham, paano na lamang kung 45 lang ang mabubuting tao sa Sodom? And Abraham begged, what if there are only 45 good people in Sodom? And the Lord answered, if there are 45 good people in the city, I will not destroy it. At ang sagot ng Panginoon ay kung may makikita siyang 45 mabubuti sa bayan ng Sodom, hindi niya ito sisirain. Ngunit patuloy pa rin nagtatanong si Abraham, paano na lamang Panginoon kung 40, 30, 20 at napunta na lamang sa 10 ang mabubuting tao sa Sodom? And Abraham continually asking the Lord, what if there's only 40, 30, 20, and up to 10 persons only good in the city of Sodom? And the Lord answered, yes, if I just find 10 good people in Sodom, I will not destroy it. At sumagot ang Panginoon, kahit 10 na lamang ang nakikita kong mabuti sa bayan ng Sodom, hindi ko ito sisirain. At napahinto ang Panginoon, pero ang dalawang anghel ay patuloy pa rin sa kanilang paglalakad patungo sa bayan ng Sodom. Dito, nakita nila ang pamangkin ni Abraham na si Lot. And the Lord stopped, and the angels continued to walk by until they came to the city of Sodom. And there, they find Lot, Abraham's nephew. Nung nakita ni Lot ay yung dalawang lalaking paparating,
Agad niya itong nilapitan at pinatuloy sa kanyang tirahan para mamahinga. Napansin ng dalawa na mabuting tao si Lot at hindi siya kagaya ng mga tao sa kanilang bayan. Hindi sila masama at hindi sila makasalanan. When Lot noticed the two men approaching, or the two angels approaching, he asked them to come and rest at his house. And Lot was kind to them. And the angels noticed that Lot is not wicked, unlike the other men on the city. At dahil nga mabuting tao si Lot, pamangkin at kapamilya ni Abraham, napagdesisyonan ng mga anghel na sabihin sa kanya ang plano ng Panginoon sa bayan ng Sodom. And since Lot is Abraham's nephew, the angels decided to tell them what the Lord's plan on the city. Sinabi ng mga ito kay Lot na umalis na siya at kasama ang kanyang pamilya dahil pauulanan nila ng apoy ang bayan ng Sodom at Gomorrah. This man told Lot to take his family and go out of the city because they're going to send fire to the two city of Sodom. Madaling araw na ng mga panahon na ito at ipinagmamadali na ng mga anghel ang pamilya ni Lot. Pero si Lot ay nagyayapan ng ibang tao upang iligtas at magbago sa kanilang pamumuhay para hindi sila madami sa pagsira ng mga bayan na ito. Or it was close in the morning when the angels told Lot and his family to leave as quickly as they could, but Lot tried to get others to stop being wicked. He wanted to save them too, but they just laughed at him. The angels took Lot, his wife, and his two daughters and led them out of the city of Sodom. At ayun na nga, dahil ayaw pa umalis ni Lot dahil kumukuha pa siya ng ibang tao upang iligtas, hinila na sila ng mga anghel o ng dalawang lalaki kasama si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak papalabas ng bayan ng Sodom. At binalaan sila ng dalawang anghel na kahit anong mangyari, wag na wag silang lilingon upang tingnan kung ano ang mangyayari sa bayan ng Sodom at Gomorrah. The angels told them that they must not look back to see what was happening on the city. They had to run and run as fast as they could to get away from the wicked city. At kinailangan nilang tumakbo ng mabilis para makaalis sila sa makasalanang bayan na iyon. At nung nasikatan na ng araw, ang mga lupa ng Sodom, nagpaulan na ng apoy ang Panginoon sa bayan na iyon. And as the sun rose over the land, the Lord sent burning fire over Sodom. It came down like rain on the city, para siyang ulan na dumating sa bayan ng Sodom. He destroyed all the cities of the plain because he hated the sin of the people. Sinira niya ang bayan na iyon dahil ayaw na ayaw ng Panginoon ang mga kasalanan na nangyayari sa bayan na iyon. Even the city next to Sodom was destroyed, and that city was Gomorrah. Nadami nga ang katabing bayan ng Sodom na tinatawag na Gomorrah. At habang lumiliyak sa apoy ang bayan ng Sodom at napuno na ng usok ang hangin, napalingon ang asawa ni Lot. Naku, hindi siya makinig sa sinabi ng dalawang anghel na kahit anong mangyari, wag na wag silang lilingon para makita kung ano ang nangyayari sa dalawang bayan na iyon. As the fire rose and smoke filled the air, Lot's wife looked back towards Sodom, and she did not listen to the words of the angels. She disobeyed, she was turned into a pillar of salt. At dahil nga sumaway siya, nanigas siya na parang lupa at siya ay naging asin. And that ends our story.
For our lesson application, kailangan nating mag-obey kay Lord. The 3 reasons why we must obey God is number 1, the Bible tells us so. So, sa bawat Bible story natin dito sa Sunday School, tinuturuan tayong magbasa at hinihikayat tayong magbasa ng Bible. Kasi yon ang huhubog sa ating pagkatao at iyon ang magtuturo sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Number 2, it makes God happy. Natutuwa ang Panginoon at napapangiti natin siya kapag sumusunod tayo sa Kanya. Gusto natin yon, di ba kids? At number 3, it protects us. Katulad na lamang ng nangyari sa pamilya ni Lot. The Lord protected them. Pinotektahan sila ng Panginoon. Kaya nga lang, ang asawa ni Lot ay lumingon. Kahit sinabing huwag siyang lilingon. Kaya ang nangyari ay naging asin siya dahil hindi siya sumunod sa salita ng Lord. Pero si Lot at ang kanya pang ibang pamilya ay prinotektahan ng Lord mula sa pagkawasak ng 2 city na Sodom and Gomorrah. Ano nga po ulit ang 3 reasons why we must obey God? O ang 3 rason kung bakit natin susundin ang Panginoon? Number 1, the Bible tells us so. Number 2, it makes God happy. Number 3, it protects us. For our memory verse, in John 14:23, it says, Jesus said, if anyone loves me, he will obey my teaching. Isa pa. In John 14:23, Jesus said, if anyone loves me, he will obey my teaching. Isa pa, kayo naman. In John 14:23, Jesus said, if anyone loves me, he will obey my teaching. Yay! Ang gagaling! Huwag kakalimutan, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa pakikinig, kids. Bye! Hello mga bata! Ako muli si Teacher Hannah. So, ang craft na ating gagawin ngayong araw ay... Tanan! Sino nga ba uli ito, Teacher Hannah? Kung natatandaan nyo yung story natin kanina, siya ang asawa ni Lot na naging asin. Bakit nga ba siya naging asin, Teacher Hannah? Kasi 'di ba, dinisobey niya yung utos ni Lord na wag silang lilingon habang sila ay tumatakas. Ngayon ay simulan na natin ang ating craft. Folder, pentel pen, pencil, at scissor. First step, kunin ang folder at hatiin ito sa gitna gamit ang gunting. Tandaan, sa paggamit ng gunting, kailangan magpatulong tayo sa mas nakakatanda sa atin. Kapag nahati na ang folder sa kalahati, kumuha ng pencil. Unang step sa ating pagdodrawing, mag-drawing ng parang bottle shape na magsisilbing katawan. Pangalawang step, mag-drawing ng line na magsisilbing kamay. Mag-drawing din ng pa-curve. Next step, mag-drawing tayo ng line pataas at paikot na magsisilbing ulo ng ating character. Sa itaas ay mag-drawing din tayo
ng pabaliktad na letter U. Pagkatapos ay drawingan natin ang buhok, ng kilay, ng mata at ng bibig. Drawingan din natin ng belt at ng line pababa. Susunod na step ay kumuha tayo ng pentel pen. Ngayon, ang gagawin natin sa pentel pen ay i-highlight natin ang ating drawing. Ngayon ay kumuha ng pencil at tuldok-tuldokan ang buong body. Ngayon ay kumuha ng gunting at gupitin na natin. And tanan! Tapos na natin ang ating crafts. Tanan! So, ngayon, tapos na tayo sa ating crafts. Ano bang natutunan natin? Kailangan maging masunurin lamang tayo. Kailangan huwag nating i-disobey si God katulad ng ginawa ng asawa ni Lot. Yun lamang. Paalam! Hanggang sa muli! Naku! Sumubog na ang Sodom! Sodom! Galanin niyo! Takbo kayo! Takbo! Ay, naiwan na yung asawa ni Lot. Kasi ang utos ng God, huwag lumingon. Lumingon pa siya. Ayan, anong nangyari sa kanya? Siya ay naging asin. Kawawa naman. Kaya mga bata, dapat pala tayo laging sumunod sa mga utos, sa mga sinasabi ng ating mga magulang. Dahil ito ay nakakabuti sa atin. Ngayon po, tapos na naman ang ating Sunday School. Sana nag-enjoy kayo sa ating story ngayon. Till next Sunday, manood ulit kayo at mag-aral na, okay? Bye-bye! It's time to go home. It's time to go home. It's time to go home. It's time to say goodbye. I had so much fun, and you had so much fun. We all had so much fun, and now we say goodbye. Goodbye, goodbye. See you again. Goodbye, goodbye. See you again. It's time to go home.